Hi guys, today I'm here at Jerry Weber Araya. For my today's video, gusto kong uling mag-share ng knowledge about visual merchandising. Ang isi-share ko naman ngayon about window display. Itong window display, ito yung tinatawag na isa sa exterior display. Ayan. Napaka-importante nitong window display sa isang store kasi ito yung tinatawag na face of the store. Kaya dapat napaka-clean ng display, yung balance ng color, yung balance ng spacing, alignment ng mannequin. Yan, dapat hanggat maaari may checklist ka bilang visual merchandiser. You have your own checklist, BM checklist. Yun ang mga bagay na i-check mo, yung balance, color balance, spacing, lightning, at saka kung ano pa. Yung mga binanggit ko na yun, isa yun sa mga elements of effective display of visual merchandising. So, napaka-importante nun. Ayan. Guys, meron nga pala tayong dalawang klaseng window. Meron ditong open back window. Ito yun, small window. Yung naunang window na malaki, yun naman yung closed window. So, meron siyang advantage at saka disadvantage. Yung nagandaan ng back window, mas marami kang magagawa. Kasi para siyang isang room eh. Mas marami kang magagawang creative display doon sa closed window kasi pwede mo yung lagyan yung back wall niya, pwede mo lagyan ng sticker, pwede mo pinturahan, and so on. Compare dito sa open window, medyo limited yung display kasi madaling pasukan ng bata, ganun. Ang advantage naman nun is ng open window, visible na yung display sa loob. Ayan guys, kung nakikita nyo, nag-start na ako mag-base ng mannequin. Hindi ko na napakita sa inyo yung video ko nung tinanggal ko yung mga mannequin at saka yung mga props. Lagi yung tatandaan kapag mag-base kayo ng mannequin or magtatanggal kayo ng mga mannequin sa window, huwag nyo nga hayaan na matagal nakabakante yung window kasi hindi maganda tignan. Sa labas, nabakante yung window na matagal nakabakante. Especially open hours kami nagdi-display. Kumbaga, bukas na yung mall, nagdi-display na kami. Hindi kagaya ng mga ibang visual merchandising, mas maaga sila nagdi-display, sarado pa yung mga malls. Or else, sa gabi naman. Kaya, bago mo tanggalin yung mga mannequin, saka mga props sa window, kailangan i-prepare mo muna yung mga kakailanganin mo. From outfitting, kailangan i-steam mo na. Tapos yung mga props, prepare na. Para pag tatanggalin mo siya, mabilis lang. Mabilis mo lang siya maibabalik ulit. And then at the same time, pag tinanggal mo na lahat ng mga mannequin at saka props, ipalinis mo na din sa helper. Ayan, kung nakikita nyo guys, yan, nag-start na ako maglagay. Natapos ko na yung bihisan yung mga mannequins. At saka ngayon nag-alignment na ako. Inalagay ko na uli yung mga mannequins sa loob ng window. Nag-alignment na ako ng props and mannequins. Kagaya ng sabi ko kanina, ang ilagay nyo check dito yung alignment, color balance ng items na ilalagay nyo dito from the mannequin at saka props. Kailangan nyo yung color themes buo and balance. Lagi nyo i-check yung clarity of display, creativeness, yung effectiveness ng display, at saka yung whole total impact, yung kabuuan display. After mo nga mabihisan lahat yan, yun ang mga i-check mo sa window. Yan ngayon, ito yung props ko. So, sa props ko naman, kailangan connected din dun sa color ng damit ng mannequin. Ang pinoportrait ko talagang color dito, purple. So, mas sinamihan ko yung kulay ng purple. Ayan, nilagyan ko lang na lacking color sa gitna na puti na may print. Tapos, may print din na scarf. Yan guys yung sinasabi ko sa effective of visual merchandising. Ito yan. Kasama sa isang element. Yung lightning. Napaka-importante niyan para kanyang yung alagay ito po photoshoot. Diba sa photoshoot may mga lightning din. Ganon din sa store, sa window display. Kailangan may
yung lightning mo nakatutok dun sa mga product mo para at least presentable siya, yung mas ma-highlight yung product. Hindi lang sa mga merchandise, kailangan din sa back wall din. Kung merong, especially may banner ka, itutok mo rin yung ilaw dun sa back wall mo. Sa mannequin, sa mga props, and so on. Ayan guys, bali tapos na ako. Ayan ang kabuuan ng window. Siya nga pala guys, yung sinasabi kong balance of spacing, kailangan i-check nyo rin yung balance ng space dito from left to right corner. Kailangan kung may space ka dito, lagyan mo rin ng space sa kabila. Kung may space ka sa left, meron din sa right. Para pag tinignan mo siya ng isang buo, hindi mabigat sa kabila. Kung kung walang space dun sa kabila, dito may space, nakasagad yung props dun sa corner, mabigat tignan sa kabila. Tapos yung alignment naman nitong mannequin, kailangan nilagyan mo siya ng tinatawag na parang drama or action movement. Itong format ko nitong mannequin na to, 2:1. Before, magkakasama yung tatlo. Ngayon, pinaghiwalay ko naman siya para magkaroon naman ng panibagong drama yung tinatawag. Ngayon, pwedeng yung alignment ng mannequin, pwedeng mga straight, pwede naman naka-alternate, may nakataas, may nakababa. So, it depends about your kung ano yung pinoportrait ng story. Ito, yan, naka-straight lang siya pero magkadikit yung dalawa, tapos nakahiwala yung isa. Kung nag-break lang yung props, yung base, yung table, at saka yung flower. Ayan guys, ito yung close window sinasabi ko. Pero kasi itong Jerry Weber, yung display, classic lang, basic lang. All this kasi yung yung pinaka nito, yung tinatawag na customer profile namin, mga pangmatanda. Kahit yung mga the way namin paano isuot, hindi masyadong may style. Sakto lang, tama lang. Ito naman yung open window. So ayan, napaka-simple lang. Yung props, base, at saka yung table naman. Kasi nga, kagaya ng sabi ko, kapag yung disadvantage nitong close window, papasok yun ng mga bata, kaya hindi, hanggat maaari, hindi mo, wag mo lagyan ng maraming mga kolorete. Magiging bagyo lang yan, guguluhin ng bata. So, ganyan lang dapat. Simple lang. Same time, kailangan walang mga masisira or something na sisirain ng bata. Ang advantage naman ito ng open window, ayan, gaya nga nasabi ko, kita na yung interior display, yung display sa loob. Ayan, tapos guys, i-check nyo na rin yung window price nyo at saka yung logo, yung brand logo nyo kung may ilaw. Kasi baka pundido na, coordinate nyo na lang sa manager. Paano guys? Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli, masalamat. Thanks again.